كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nakaraan ay pinapaksa na natin ang patungkol sa level ng kadar, at ito ay mayroong dalawang level, at ang bawat level ay naglalaman ng dalawang bagay, at sa iba naman ito ay ang apat na rukun o pillars ng kadar, pareho lang. So alhamdulillah, ang unang rukun at pangalawang rukun o ang unang level na kinalalagyan ng dalawang bagay ay ang kadar ay ang alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay na kanyang lilikha, at ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinatala niya ito sa Al-Law al-Mahfuz. So meaning nakatala ang lahat ng bagay na gusto ipatala o mangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabuuan. Nandoon ang lahat ng mangyayari sa Al-Law al-Mahfuz. Okay, so now ipagpapatuloy natin ang Book of Aqidah Wasitiyah na ginawa ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa hadha taqdiru tabi'u li ilmihi subhanahu yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsila. Meaning, ang ibig sabihin, ang mga sukat na kung saan itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala ay alinsunod sa kanyang mga kaalaman. Meaning, ang lahat ng takda, tadhana na kung saan sinukat at tinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng ito na kanyang itinadhana na may sapat na sukat, saktong sukat, makatarungang sukat, balansing sukat, at perfectong sukat ay galing ito alinsunod sa kanyang kaalaman, at ito ay nakapaloob sa mga lugar na pangkaramihan o pang general o pang particular. So in this context, in this text, makikita natin, napaksa natin na nakaraan ang mga bagay na kung saan tinadhana niya ay sa kanyang kaalaman. Ang mahalaga dito ay yakunu fi mawadi'a, meaning nakapaloob sa mga lugar. Ang ibig sabihin dito nakapaloob sa mga lugar ay mayroon pang nakatala, mayroon pang talaan, kung saan maliban sa Al-Law al-Mahfuz, mayroon pang talaan maliban sa Allah al-Mahfuz. But remember, ang lahat ng anumang uri ng iba pang talaan, it goes back to Allah al-Mahfuz, dahil doon nakasulat ang kabuuan na mangyayari mula sa umpisa hanggang sa kaduluduluhan. Okay? That's why ang kasunod dito ani Ibn Taymiyyah rahimahullah sa kanyang aklat, faqad kataba fil lahul mahfuz masya wa idha khalaqa al-jasad al-janini qabla nafkir ruhi fi ba'atha ilayhi malaka fayu'maru bi arba'i kalimat fayuqalu lahu uktub rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyun am sya'idun wa nahwa dhalik. Dito sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinasulat niya sa Al-Law al-Mahfuz, sa panulat, anuman ang kanyang nais, anuman ang gusto niyang mangyari, ay ipinasulat na ito sa panulat sa Al-Law al-Mahfuz. Okay? At nang lilikha niya sa katawan ng babae, meaning ang isang fetus, bago pa inihingahan, bago inilagay ang kanyang kaluluwa, inadit 120 days, bago inipan o hininga sa kanya ang kaluluwa ng fetus sa loob upang magkaroon ng buhay, ay ipinatala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang anghel, kung saan ang apat na bagay ang ipinatala niya sa anghel. Unang-una, isulat ang mga panustos na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang kanyang lifespan, ang kanyang haba ng kanyang buhay. Ang pangatlo, ang kanyang mga gawa. At pang-apat, kung siya ay magiging miserable sa kanyang buhay o kung siya ay magiging maligaya sa kanyang buhay. Okay?
So ito ang isa pang talaan na kung saan maliban doon sa Allah al-Mahfuz, itong talaan na ito na kung saan na ipinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang partikular ng bawat tao na magkakaroon siya ng apat na bagay na ito. But remember, this goes back to the Allah al-Mahfuz, because ang kabuuan na mangyayari sa langit at lupa ay nakalagay na sa Allah al-Mahfuz. Okay. At dito ay nakasaad dito, and the like, ang wanahwa dalik, at ang katulad nito. In this situation, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinasulat niya ang inyong panustos o ating panustos o panustos ng lahat ng mga nilikha. Meaning, anuman ang panustos ng lahat ng mga nilikha ay sukat na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay magiging mayaman, ikaw ay magiging mahirap, magiging katamtaman ang buhay mo, maging maligaya at masaya. Ipinaktakda ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang anghel na kung saan ito ang kabuuan ay nandoon na sa Allah al-Mahfuz. At ganoon din ang haba ng ating buhay ay itinakda na ng Allah subhanahu wa ta'ala. But, dahil ang sabi natin, sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, sa Allah al-Mahfuz, gwardyado ito at malayo itong mapalitan kung anuman ang nakatala doon dahil yun ay kabuuan. But in this dunya, sa mga kasalutan na hawak ng anghel, ay maaaring baguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang nakatala sa anghel na ibinatala ng Allah subhanahu wa ta'ala. But remember, ang kaduluduluhan, ang kabuuan na sa Allah al-Mahfuz, because remember, the Allah al-Mahfuz or the preserved tablet, nakasulat ang kabuuhan. Remember, mahalaga ito, kabuuhan ng mga mangyayari. Okay? Meaning, mayroong detalyado na kung saan pangyayari at ang kabuuan ay nandoon sa Allah al-Mahfuz. Inshallah darating tayo diyan. Napagdating sa deeds, ang gawa natin ay linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalikha na ang ating mga gagawin. Okay? So meaning, hindi tayo pinwersa ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ng masama. Rather tayo ang pipili ng gawain ito sapagkat may choice tayo pagdating sa mga legislation o malaman mo ang tama at mali o pagsasabatas, malaya kang pumili. Yan lamang alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang iyong gagawin. So in this situation, lahat ng iyong gagawin, either na ikaw ay magtatrabaho, lahat ng iyong gawa, either na ikaw ay gagawa ng bahay sa panahong ito, gagawa ka ng laruan ng anak mo sa panahong ito, lahat ng bagay, even na ang paggawa mo ng masama, ay nakatala ito. At hindi ibig sabihin na itinila ang iyong gagawin na masama ay lilikha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin mo timano. Yes, we believe na lahat ng bagay lilikha ng subhanahu wa ta'ala, but hindi niya ito ginawa para gawin mo obligado. Meaning wala kang kalayaan, kundi ang gayong gagawin ay ayon lamang sa kanyang gusto o nais. Ito ay hindi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat ang lahat ay lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, masama man mabuti, ngunit pagdating sa bagay na tinakdang masama, meaning kahit na nakatala ang iyong ginawang masama, meaning alam kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong gagawin. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong gagawin na mabuti at masama. Gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala universal decree na dadaling ka sa inyong isang bagay na ito ay obligado mong gawin at hindi mo ito mahahadlangan, wala kang choice. Gaya ng sabi ko nakaraan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, maaari kanyang dalhin bilang pagsubok. Dadalhin kanya doon sa mga manginginom. Dadaan ka doon. Wala kang choice na. That's a decree. That's the will of Allah subhanahu wa ta'ala. But susubukan kanya. Kapag tinawag ka ng mga tao na mag-shot ka muna ng alak, nasa sa iyo yan ang pasya mo, ikaw ay malaya. But alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang iyong pipiliin, either na paungunlakan mo, iinom ka o hindi. That's why, nakatala na ito sa Allah al-Mahfuz, lahat ng gagawin mo sa kadulog-duluhan, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kabuuan ng iyong gagawin. Pero hindi mo sisisihin sa Allah subhanahu wa ta'ala, even na pinatala niya sa anghel, na ang iyong gagawin na masamang ito ay makatarungan dahil ito ay ipinatala ng Allah subhanahu wa ta'ala by way of His knowledge, na alam niyang gagawin mo ang masamang yaon. Ngunit, tandaan ninyo, hindi tayo pinwersa ng Allah
subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, nakatala sa iyo ang manlalait ka, ang manlilibak ka, ang maninira ka ng puri, ang mandaraya ka, ang manloloko ka. Hindi ibig sabihin ito'y pinwersa ng Allah subhanahu wa ta'ala pinatala at obligado mong gawin ng walang kalayaan. Hindi. Alam lang ng Allah subhanahu wa ta'ala na gagawin mo ito. That's why, bilang knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya lahat ng bagay, alam niya ang gagawin ng tao, anuman ang gagawin niyang mabuti at masama, ito ay galing sa tao, ngunit alam ito ng Allah subhanahu wa ta'ala anong gagawin natin mabuti masama sa kanyang mga pagsubok. Okay? Alhamdulillah. So meaning, in this situation, mayroon tayong choice. Itinala ng mga anghel, halimbawa, sinabi ng Allah, itala niyo ang kanyang gagawin, kanyang deeds. Kahit sabihin natin, ang nakatala ay mayroong gagawa ka ng krimen, gagawa ka ng masama, hindi ibig sabihin ay ipinatala iyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyon ay obligadong mangyayari sa iyo. No, alam lang ng Allah subhanahu wa ta'ala gagawin mo yun. That's why nakatala yun. Now, bilang pagbibigay makatarungan, na ito ay magpapatunay na galing sa iyo. At hindi ito pinwersa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinatala upang gawin mo. Ano yun? Sikiraman katibin. Nandyan sikiraman katibin na kung saan sila ang magpapatunay na ang iyong mga ginawa ay ayon sa inyong mga nais. At ito ay makikita na halintulad sa sinitinala ng anghel sa iyo bago ihipan ang kaluluwa, bago mabigyan ng buhay ang fetus. Bago ihipan ay magkamukha ang resulta na nandoon sa anghel na kanyang itinala na itinatala ni kiraman katibin. Nagpapatunay na nakatala ang nagawa mong masama doon ay pinatunayan sa isinulat ni kiraman katibin na ito ay iyong ginawa because of your wills. Allahu Akbar, but alam ng Allah subhanahu wa ta'ala already naka-write doon sa Allah al-Mahfuz. Even na pasaray niya o pasulat niya sa mga anghel na nagtala sa iyo bago ihipan ang kaluluwa at ipinasulat halimbawa ng subhanahu wa ta'ala. Makikita mo ang katarungan ng subhanahu wa ta'ala, naglagay siya ng anghel na nagtatalang mabuti mong masama, ipakikita niya na hindi mo siya pwedeng pagbintangan doon sa ipinasulat niyang anghel bago inihipan ang kaluluwa sa iyo para magkaroon buhay ang fetus o doon sa Allah Mahfuz para ito ay mabigyan ng katarungan. May anghel na nagtatala na nagpapakitang ikaw talaga ang gumawa ng mga nakasulat na iyon ayon sa inyong nais. At alam natin, ang mga anghel na ito binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng power na malaman niya ang layunin ninyo o malaman nilang layunin niyo kung ginawa niyo ito ayon sa inyong nais, ayon sa pamimilit, sa pumumwersa. Ito ay alam ng mga anghel. That's why, wala kang isusumbat kay Allah subhanahu wa ta'ala, even na nakasaad doon sa Allah Mahfuz na gagawa kang krimen, gagawa kang pandaraya, panluloko sa kapwa, nakasulat, hindi ibig sabihin, tinalayo ng subhanahu wa ta'ala na yun ang gagawin mo. Hindi. Alam na Allah subhanahu wa ta'ala ang gagawin mo. At binigyan niya katarungan, nagbigay siya ng anghel para wala kang maidaing na kung saan itinala nila araw-araw ang sinasabi at mga ginagawa mo upang sa ganun ay mabigyan ng katarungan ang inaakala mong nakasulat doon ay ito ay galing sa iyo at hindi mo pwedeng sumbatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation, kung ano man ang nakatala sa ating mga gawa, ito ay dahil sa alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gagawin, but hindi tayo pinwersa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isa sa suporta ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang unang rukun ng qadar ay alam niya ang lahat ng kanyang lilikha, alam niya ang lahat ng mga panustos na ibibigay sa lilikha, alam niya ang lahat ng mangyayari, mga pagsuway, mga pagsunod, alam niya lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bago pa man niya likhain ang anumang bagay, ay naitala na sa kabuuan ng Allah al-Mahfuz ang mangyayari at lahat ay pinatala ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang nais. Alhamdulillah. So in this situation, ang lahat din ng ating mga gawa ay nakatakda na, mabuti man at masama. Ngunit tandaan natin, ang lahat ng mabuti at masama ay nanggaling sa ating mga kalayaang pumili. But sometimes, alam natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tumutulong sa paggawa ng mabuti, gumagawa ng paraan para makagawa ka ng mabuti. Ito ay isang biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi siya tumutulong sa paggawa ng masama. Ikaw ang gumawa niya sa sarili mong mga kamay, ngunit ang kabutihan, yan ay tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit mo nagawa ang mabuti. Kung ikaw man ay inililihis ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ibig sabihin tinutulungan kanyang lumihis. Hindi. Ibinibigay niya lamang ang gusto mo dahil yan ang pinipili mong landas.
ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gusto mo, ay ibig sabihin kapag ibinigay ang gusto mo, ito ay hindi ka maaaring manisin manumpat dahil yun ang gusto mo, hinihiling at ginugusto mo yun. That's why ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala at bilang panunuya sa Kanya ay nanunuya din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation, lumilitaw maliban sa al-mahfud na kung saan nakapaloob sa mga talaan, pang general o particular, ay mayroong pang talaan ang mga anghel na kung saan bago pilipan ang kaluluwa sa fetus, ay itatala ang apat na bagay. Remember that. Okay? Alhamdulillah. Itong talaan na ito na kung saan isusulat ng mga malaika, ito ay detalyadong gagawin mo. Samantalang sa Allahul Mahfud, tapos na ang kabuuan ng gagawin mo. But in this situation, detalyado. Detalyado, meaning pwedeng magbago ang isang bagay na papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. But sa Allahul Mahfud, yung kabuuan ng nakalagay. But dito, detalyado. Pero ang dulo noon, goes back to Allahul Mahfud, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaduluduluan kung anong mangyayari. But ang yung talaan dito, this is a details na kung saan talaan ng bawat particular na tao, detalyadong mangyayari sa kanya. Remember, that is a detalyadong mangyayari kung bakit itatala ang yung buntis, ang yung provision, ang yung lifespan, itatala yan. This is a detalyado. Meaning, ang buhay mo pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan. But in the Allahul Mahfud, hindi pwedeng ba nun? Tapos na doon. But dito sa talaang ito, detalyado kung paano nabawasan, kung paano nadagdagan ng iyong buhay, detalyado ito. So nakita yung difference niya? In Allahul Mahfud, lahat ng kabuuan na mangyayari ay tapos. Ngunit sa ating talaan, ito'y detalyado. May maaring bagay na magbago at papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang resulta sa kaduluan, kabuuan, nandun sa Allahul Mahfud. That's why mayroon pa tayong talaan, maliban sa kabuuang talaan, ang ating mga particular na detalyadong mangyayari o gagawin sa ating buhay sa mundong ito. Alhamdulillah. In this situation, mayroon pang ibang talaan. Itong detalyadong talaan na isinulat ng Manggel. Also, makikita natin dito, ang sinabi dito, wanah wadalik. Meaning, and the like. And the like, ang tinutukol dito, and the like, ay ang itatala ang mangyayari sa loob ng isang taon. Meaning, another talaan. Ang lahat ng mangyayari sa loob ng isang taon ay itinatala ito. Kailan? In Laylatul Qadar. Sa gabi ng Laylatul Qadar, itatala ang lahat ng mangyayari na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. But this is a universal decree. Meaning yung universal decree, no choice tayo rito. Itatala kung ano ang mangyayari sa lahat ng gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala mangyari sa loob ng taon. Meaning, anong ang puputok ng mga bulkan, anong lugar, ilang lugar, anong baha, yan ay mga universal decree. Kung saan, anong lindol o saang lindol magaganap, saan mabibiyak, magkakaroon ng landslide. That is a universal decree. Lahat sa loob ng isang taon, ito ay galing sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay nakarecord din na kung saan ito ay mangyayari. That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, amran min indana inna kunna mursalin. Ang lahat ng bagay na pangyayari o takda ay nagmula sa aking kautusan. That is a Laylatul Qadar. In the night of Laylatul Qadar, itinatala ang lahat ng mangyayari. Also, the other scholar, nagdagdag sila ng dalawa. Nang bukod pa sa talaan ng Allahul Mahfud, ang talaan bago hingaan ang kaluluwa, ang talaan yearly, mayroong ding nagsasabi na mayroong ding talaan that divine decree, they call this divine decree, after Allah subhanahu wa ta'ala created Adam. Pagkatapos na lilikha si Adam, ang mga divine decree ay ipinatala ng Allah subhanahu wa ta'ala. And another, na kung saan nangyayari ang decree every day. Meaning sa araw-araw ay may nakatalang mangyayari sa atin. Dito maaaring ang ating mga pangyayari o ang mga daily decree ay maaaring magbago. The daily decree, ginamit nila sa aya ng Quran, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, kullu yawmin huwa fi sya'nin.
Meaning, at sa araw na siya ay nananatili. Meaning sa mga pangyayari at sa bawat bagay na kanyang nilikha. At sa araw-araw, siya'y nananatili. Meaning, sabi ni Ibn Abbas radiyallahu an, ang Allah subhanahu wa ta'ala, yaong nilikha niya sa preserved tablet, sa araw-araw, na kung saan tinitignan ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. Okay? At gagawin niya kung ano ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw. Alam niyo ba si Ibn Abbas, nakaraan sinabi natin, walang nakakaalam ng preserved tablet kung saan ginawa. Ba't sa kanya nagbigay siya ng opinion, Allah knows best, sabi niya, ang al-mahfud of preserved tablet ay lilikha sa perlas. Perlas ang pagkalikha na preserved tablet. At ito ay natatakpan ng rubies. Rubies. Sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu. At ang ballpen o pen na panulat ay liwanag. At ang aklat ay liwanag. Sa araw-araw, sabi niya, within 360 days, tinitignan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kung araw-araw to. Meaning, ito ang takda, araw-araw, decree, na kung anong gustong palitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong gusto niyang baguhin, anong panustos, etc. Dito nangyayari sa everyday na decree na maaaring magpalit ang Allah subhanahu wa ta'ala. But remember, all of this goes back to preserved tablet. Okay? Dito, halimbawa, ang ating mga buhay. Every day, instead na ikaw ay mamamatay na ngayon, hindi gagawin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mo? Nakakadar ka na kung sa iyong anghel. Remember natin, preserved tablet. Doon sa anghel, ang iyong lifespan, nakalagay na kung kailan ka mamamatay. At ang pagbabagong ito, walang knowledge ang mga anghel dito. Even na yung nagsulat na kung saan kailan ang kamamatay, anong buwan, at anong araw, ilang taong ka, yun ang sinulat niya. Yun ang pinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala. But walang kaalaman ng nagsulat na ito sa pagpalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Only knows Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang ang nakakaalam. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows it. But the present problem, that is a kabuuan. Dito lang maaaring mapalitan yan. So itinala ng anghel ang iyong lifespan. Wala siyang kaalaman. Basta itong lifespan mo, ganito ka lamang, alam yun ng malaika. But, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ang sino man ang nalulugod na madagdagan ang kanyang biyaya. Yan ha? Nalulugod na madagdagan ang biyaya mo. Okay? At umaba ang buhay mo. Meaning may pagbabago. Madagdagan at may mahaba o mabibigyan ka ng buhay. Meaning i-extend ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Huwag kayong puputol ng ugnayan sa inyong mga kamag-anak. So in this situation, it's very clear, sa talaan ng mga malaika, pwedeng magbago. Sinulat na kailan ka mamamatay. Anong haba ng buhay mo? But dahil binubuklod mong pilit ang mga ugnayan ng kamag-anak kahit lumalayo sila, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dadagdagan pa ng Allah ang inyong mga panustos at pahahabain niya pa ang inyong buhay. So in this situation, may pagbabago. In daily life natin, instead tapos ka na ngayon, limit sa sabihin ng Subhanahu, pabayaan niyo muna sa dahil siya nagbibigay ng pagbuklod sa kanyang pamilya, kamag-anak, sabi ng Subhanahu sa anghel, instead ako na ni malakalmot ang kalwa dahil naka-schedule yun, sabihin ng Allah Subhanahu, wow, pabayaan niyo muna at dagdagan ko siya ng buhay. Ganon din sa lahat ng mga Muslim na gumagawa ng mabuti at sumusunod kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang sino man maging masunurin kay Allah Subhanahu wa ta'ala at sumusunod sa kanya, kapag hinais ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibiyayaan niya rin tayo, dadagdagan niya, at ipagpapaliban niya ang kaparusaan o kamatayan sa atin. What is the proof? Ang proof na dito ay mula kay Noah, nang manawagan siya sa kanyang mga tao na sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. Sabi ni Noah alayhi salam, Anibudullah. Sabi, sambahin niyo lamang si Allah. Meaning, hindi sila sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, sambahin niyo si Allah. Wattaquhu, at katakutan niyo siya. Wa'atiun. Okay, wa'atiun. At sundin niyo ako. Sundin niyo ako. Meaning kung ano ipapahayag ko, paniwalaan niyo, sundin niyo ako, sambahin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'atiun. Okay? At sundin niyo ako. Wa'atiun. And then, yaghfir lakum. Okay, katama naman yun. Kapag pumasok ka, bumalik kayo sa Allah, pumasok ka sa Islam, patatawarin ka niya. Min dunubikum, buburahin niya. Wa yujirkum, okay, this is proof.
wa yujirkum ila ajalin musamma, at dadagdagan niya, pangangabaan niya ang mga itinakda o sukat sa inyo. Meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, nanumbalik ka sa Kanya, meaning ito'y paggawa ng mabuti. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Patatawarin niya sila sa kanilang kasalanan at bibigyan ko kayo ng sapat na palugit. Meaning, bibigyan pa siya ng palugit. Si Allah subhanahu wa ta'ala na natatakdaan. Yung natakda, bibigyan ko ba kayo ng palugit? Manampalataya kay sabi sa panahon ni Nuh alayhis salam, manampalataya kay Allah. Pagkatapos nyo manampalataya, patatawarin niya lahat kasalanan nyo. At yung itinakda niya sa inyo, ano yung itinakda ng Allah? Paparusahan sila. Kung ito'y nakatakda na, paparusahan kayo. Ngunit kung maniwala kayo, pagpapaliban yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, magbibigay siya ng palugit, katotohanan kung ang takdang oras na dumating, ito ay maaring ito ay hindi maaring antalahin kung inyo namang nababatid. So meaning kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala ang takda ay mangyayari, walang makakahadlang maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why inaanyayahan ni Nuh alayhis salam mga tao dahil may nakalaang kaparusaan sa kanila. Alam natin yon. May nakalaan sa kanilang kaparusaan. Because in the first ayah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang babala na pangyayari sa kanila. Inna arsalna Nuha ilayya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli an ay ya'tiyahum min adhabin alim. Katotohanan, isinugo namin si Noah sa kanyang pamayanan na may tagubilin, bigyan mo ng babala ang iyong pamayanan bago dumating sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusaan. So that's why, nung hindi sila naniwala kay Noah alayhis salam, anong ginawa ng Subhanahu yung itinakda, hindi niya binigyan palugit dahil hindi sila naniwala, linunod sila, pinalubog sila, binaha sila ng napakalaking baha because hindi sila sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa ilan. Ito ang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan niya ng palugit. Ang kaparusaan ay hindi ibibigay. Ang kamatayan, meaning hindi sila mamamatay. Ngunit hindi sila nakinig kay Nuh alayhis salam. That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapalit ito ng kanyang tadhana sa kasulatan ng mga anghel, not in the Allo al-Mahfuz, because the Allo al-Mahfuz, ang kabuuan ay nakasulat na doon. So mayroon din tayong everyday decree na dito sa decree ito, araw-araw yung kinadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, everyday binibigyan niya lahat. But mayroon siyang binabago ayon sa kanyang gusto. But itong pagbabagong ito, yung kahuli-hulian ay nakalagay ito sa Allo al-Mahfuz, hindi maaaring baguhin kung ano ang nasa Allo al-Mahfuz. Okay? Alhamdulillah. So meaning mayroon pang talaan. So ilan ang mga record decree natin mula sa Allo al-Mahfuz, kabuuan, lahat ng pangyari nandoon. Lahat ng kabuuan. And the detail na mangyayari sa tao, mayroon din tayo. Yung sinulat ng anghel bago ihipan ang kaluluwa within 120 days para mabigyan buhay ang fetus. Also the Laylatul Qadr. Also the divine decree after He created Adam alayhis salam. And also everyday decree. Meaning araw-araw may takda tayo. That's why maging masunurin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganoon ay pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga palugit para sa kabubuti natin. And Allah knows best. Siya ang higit na maalam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Now, fahadal takdiru kadakana yunkirku ulatul kadriyah. Ulatul kadriyati kadima wa munkiruhul yawmal kalim. Meaning, ang mga tadhana na sukat ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang itinakda, ito ay itinatakwil, nire-reject ng mga kadariya. Inire-reject din ng mga kadariya ang tadhana na ganap na may sukat ay tandisan. Hindi lang tinatakwil, tandisan. Itinatakwil ng mga kadariya. But the kadariya today, hindi ganun kadati sa mga kadariya kamukha nila. Yung una, tandisan pagtakwil. But nowadays, kakaunti na lang yung nagtatakwil. But may pagbabago. But may pagtatakwil pa rin ang mga bago. Itong mga kadariya na ito, anila, ang lahat ng bagay ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasabi natin, alam niya lahat. Ibin ang kaduluduluhan.
Itinatakwil nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya alam lahat ng bagay. Itinatakwil nila alam niya lahat. Meaning hindi niya lahat alam. At ito ay hindi nakatala. Meaning hindi pa nakatala. Ibila al-mahfud. Subhanallah. Ano yun sabi nila? Yung kanyang gawa ng mga alipin niya ay hindi niya ito alam. Wala siyang alam sa gagawin ng kanyang alipin. That's why hindi nakatala ang mga gagawin ng alipin. Maitatala lang kapag ito'y ginawa na. O kaya naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang alam pagdating sa kanyang mga revelasyon. Wala siyang alam kung ano ang kanyang pinadala. Malalaman niya lang after na ipadala niya kung mali o tama. That's why hindi pa nakatala ito. Kapag nakita niyang mali, papalitan niya, doon itatala dahil tama na ito. Subhanallah. That is the Qadariya, the old Qadariya. Hindi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na kung saan nagagawin at hindi ito nakarecord. But ang mga Qadariya ngayon, naniniwala na sila na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng bagay, except a few. At bago pa mangyari, nakatala na ito. Naniniwala sila. But itinakwil naman nila ang mashiya ng Allah. Itinakwil nila ang mga wills ng Allah, meaning kaloob ng Allah, nais mangyari ng Allah, gustong mangyari ng Allah. Itinakwil nila ito. At itinakwil nila ang anumang gustong gawin ng alipin, masama man mabuti, ay hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanging ang mga gumawa lang noon ay ang nilikha, walang kinalalaman doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya kaloob, hindi niya kagustuhan ang ginawa ng isang kanyang alipin, masama man mabuti, walang kinalalaman si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya yung nilikha. They reject the Mashiach ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinuturing nila na ang gawa ng tao ay ayon sa kanyang original performance at walang kaalam-alam dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. That is the Qadariyah. Subhanallah. Now, anong atol sa kanila? Ang mga taong nagre-reject ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, inire-reject mo. Hindi niya alam ang lahat ng bagay. Paano niya itatala na hindi niya alam lahat ng bagay? That's why, ang lahat ng bagay ay hindi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino man magsabi nito, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya alam ang kanyang ang ginagawa ng kanyang mga alipin, wala siyang kaalam-alam, maging ang batas niya kung tama at mali, hindi niya alam, walang alam si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito, maliban lamang ipadala niyang batas, tsaka malalaman niyang mali, papalitan niya. At yung gagawin ng kanyang mga alipin, bago niya gawin, walang alam ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito nakatala. Malalaman niya kapag ginawa doon, itatala. Anong hatol sa kanila? Ang hatol sa kanila ay hindi sila Muslim. Ang sino mang nagtatakwil na ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niyang alam niyang lahat ng bagay, ayaw mong tanggapin. At pati ang kanyang mga alipin, kaya nakatala na nga ang mga tao sa impyerno at paraiso eh. Alam niya na lang katulutuluhan, at hindi niya pinwer sa yon. Alam niya lang kung anong gagawin ng tao, kung anong pipili niya para sa impyerno. Alam niya lang, kaya nakatala, kaya alam niya na ang inaharap. So ang sino mang magsabi na hindi niya alam ang mga ganito, o ang mga inaharap, o hindi niya alam gagawin ng kanyang nilikha, ay hindi sila Muslim. At ginamit na dalil sa kanila, dalika bikulli shay'in alim. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu bikulli shay'in alim. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamaalam sa lahat ng bagay. Hindi mo maaring itakwil, hindi mo maaring i-reject. Can you see? Allah al-mahfud, kabuuhan ng mangyayari. And then he put the details, particular sa mga tao, detalyadong mangyayari. Pwede niyang palitan o hindi palitan. But kahit palitan niya o hindi, nakadoon sa kabuuan ng al-mahfud, pinalitan niya man o hindi rito, ang kaganapan ay nandoon. Allahu Akbar. And then, para maging ito ay makatarungan, para hindi ka magreklamo, nakatala, ang kasamaang gagawin mo, nakatala na already, even sa malaika, sabihin natin, for the sake of argument, yung lahat ng gawa mo, itinala, pati gagawin mo mga masasama, nakatala, hindi mo sabihin, yun ay pinalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang gagawin mo. No, alam na Allah subhanahu wa ta'ala, pipiliin mo yan. At para magkaroon ng katarungan, dakiraman katibin, na kung saan detalyado nilang isusulat lahat ng ginagawa sinasabi mo. That's why pag nakita mo ang talaon na yun kaginawa, nakakatalang masama, ikaw ang gumawa na nagpapatunay na ginawa mo. That's why ang books na ito ang siyang ibibigay sa araw ng paghukom, because ito ang mga resulta na nakatala na kung saan ikaw ay gumawa nito ay sa iyong sariling kalooban, sariling nais mo sa iyong sarili. That's why napakakatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then lahat ng Laylatul Qadr, mga universal decree, mga mangyayari, ipinatala ng Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, in everyday decree, ginagawa din ng Allah subhanahu wa ta'ala everyday, na kung saan ibigay niya ang lahat ng kanyang itinakda
sa buong katakdaan, ngunit may maaaring pagpalit sa everyday decree. Gusto mong humaba ang iyong buhay, dumanda ang iyong kabuhayan, madagdagan ang iyong kinabuhayan, maging masunurin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang puputol ng ugnayan sa iyong mga kamag-anak. At marami pang hadith na mga ganyan. Like for example, ang hadith na sino mang magpagbigay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mapagbigay siya, mapagsadaka siya, pahahabain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang buhay. Sasabihin, kukunin ng mga malaika, instead na kunin ng mga malaika ang kaluluwa o ang malakal mo ang iyong kaluluwa, dahil nakasulat na ito ang lifespan mo, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagpaliban nyo ang kanyang kamatayan, huwag mong hugutin ang kanyang kaluluwa, sapagkat siya ay mapagbigay ng kawang-gawa. Kapagkat minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala mapagkawang-gawa, bibigyan niya ito ng ekstrang biyaya. That's why, papalitan niya. But remember, ang pagpapalit ay sa talaan lang ng malaika. But in Allah al-Mahfu, iyan ang kabuuan na mangyayari at mangyayari. Ito man ay masama, pagsuway, kasalanan, mabuti, lahat ay nakatala. Ngunit, pagdating sa mga legislation, nakatala nga. Pero hindi ito pinwersa ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin ito ng kanyang mga linika, kundi ito ay gusto ng mga linika na gawin. That's why alam lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inaharap. That's why nakasulat ang lahat ng gagawin ng mga taong pagsuway, pagsunod at pagrebelde, etc. ano paman. Alhamdulillah. So that is our first level. Nakapaloob ang dalawang bagay o dalawang rukun ng kadar. Ang lahat ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, ipinatala niya ang lahat ng kanyang kaalaman. Hindi lang sa Allah al-Mahfud, talaan ng mga anghel. Mayroon tayong talaan ng Laylatul Qadar, decree. Bakit naman pati Laylatul Qadar ay ilangan itala pa? Samantalang siya naman ang gagawa nun. Bakit ba? Di ba? Bakit pa itanala niya? Universal naman to, gagawin niya naman to di ba? Dahil, ano los best? Ito ang mga anghel ang kikilos by the wills of Allah. Meaning, alam natin may namamahala sa mga kabundukan, may mga namamahala sa ulan, sa kulog at kidlat. Ito ay mga alipin ng mga alanghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang gagawa sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabi niya sa anghel, ito yung nakatakda, Laylatul Qadar, alam ng anghel ng kabundukan, pasabugin niya, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, trabaho niya yon. Meaning in 1 year in Laylatul Qadar, bibigyan niyang trabaho ang mga malaika ayon sa kanilang mga sakop na mga tungkulin. Sila ang gagawa by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang Laylatul Qadar, ipinadala niya ang lahat ng mangyayari para ito ay maganap at gagawin ito sa kapahintulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uutusan niya ang mga malaika na gawin ito. Like for example, in a 1 year Laylatul Qadar, lahat ng mamamatay malakal maut, kunin mo lahat ng kaluluwa. Except yung mga ibang papaliban ko. Diba? Hindi niya sasabihin yun. Dahil lang pagpapalit ang Allah subhanahu wa ta'ala lang nakakalang. Sasabihin niya na lang yung pagka on the spot na kukunin na ni malakal maut. Sasabihin niya, huwag mong kunin. Okay? Pero hindi niya sasabihin ito nakatala. Walang nakakalang sa mga pagpapalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows it. Walang iba. Malalaman lang ng malaika pag inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So malakal maut, kunin mo lahat ng mga anghel sa loob ng isang taon. Itong kukunin mo, itong pangalan, itong lugar, itong oras. Meaning, magaganap yan universal decree. But, bakit pa itinala ang yearly decree, Laylatul Qadar, para gawin ito ni malakal maut. Sapagkat, hindi na siya uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala bawat segundo, bawat minuto, nakatala na yon, gagawin na, trabaho na yon ni malakal maut. Ganon din ang ulan, ganon din si Israfil, ganon din si Mikael, at ganon din ang mga ibang anghel. May kanya-kanya silang gagampan ng papel. Sa loob ng isang taon, ito mangyayari, kanya-kanya silang trabaho sa itutuon ng Allah subhanahu wa ta'ala mangyari sa buong taon in Laylatul Qadar. That is our 2 rukun o pillars ng Qadar or 1 level na nakapalaman ng dalawang bagay. Now we will go to 2nd level na nakapaloob din ng dalawang bagay o 3rd rukun and 4th rukun. Okay. In this situation, in 2nd level na nakapaloob ang dalawang bagay. Wa amma darajatut thaniyah, meaning as for the 2nd level, fahiya masyiatullahi nafidah wa qudrahu syamilah wa huwa al-imanu bi anna ma syaa Allah kana wa ma lam yakun wa annahu ma fis samawati wa ma fil ard min harakatin wala sukunin illa bima syiatillah
subhana. Meaning, in this second level, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mabisang ikinaloob. Mabisang ikinaloob niya ang kanyang wills, ang kanyang gusto, ang kanyang nais, ang kanyang kaloob. At ito ay sumasaklaw sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng bagay, saklaw ng kanyang lahat ng kapangyarihan. Meaning, siya ang pinakamaalam sa lahat ng bagay. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang gusto niyang mangyari, ay mangyayari. Anuman ang ayaw niyang mangyari, ay hindi mangyayari. At wala sa kalangitan at kalupaan na gumagalaw at hindi gumagalaw maliban sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, luwalhati sa kanya. Para, mashallah, very beautiful text. Alhamdulillah. Okay. In this situation, this is for the second level. Naglalaman ng dalawang bagay. Okay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyan ay mabisang kaloob ng Allah. This is a irada. This is a irada. Okay, this is a irada of Allah subhanahu wa ta'ala encompassing of kudra. Kudra means power, kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's wa huwa ala kulli shay'in qadir. That is a kudra. That is a kudra. Okay? Wa kudratuhu is kudra, is power. So in this situation, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay kaloob sa kanyang ayaw mang kanyang nais. At ito ay napapaligiran ng kanyang kaalamang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Whatever He wills, mangyayari. Ano mang ayaw niya mangyari, hindi mangyayari. Walang kumikilos, gumagalaw at hindi gumagalaw sa mundo o saan malilikha nang hindi niya ito ipinapahintulot. Okay? So in this situation, tayo ay dapat maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na kaloob niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang nais. Kaloob niya. Meaning masama man mabuti. Ito ay nais ng Allah. Ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wills of Allah subhanahu wa ta'ala. But the wills of Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang hindi gusto. Meron siyang gusto. But ano man ang mangyari dito, ay kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dadako tayo dito para maunawaan nyo. Insyaallah. Okay? Ibig sabihin, pati ba masama? Kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, wills ng Allah subhanahu wa ta'ala, nais ng Allah subhanahu wa ta'ala, dadakuhan natin to. Lahat ng bagay. Ang malinaw dito, lahat ng bagay na naniniwala tayo, kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti man masama. Kaloob yan. Wills yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi maaaring itakwil na katulad ng Kadariya, itinatakwil nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya kaloob ang lahat ng bagay, hindi niya kaloob ang mga ginagawa ng kanyang mga alipin. Wala siyang will sa mga alipin, kundi sila ang may will sa mga alipin, walang kinalalaman ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, naniniwala sila lahat ng mga gumagalaw, hindi gumagalaw, ano man sa lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kanilang ginagawa, lahat ng pangyayari, lahat pati sa kanyang aksyon ng sarili, lahat ay galing sa kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin, saklaw ito ng lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng bagay. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang mga bagay sa kalangitan at kalupaan ang makakaalpas sa Kanya. Katotohanan, alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay ang makapangyarihan. Walang makakaalpas. Meaning, alam niya lahat. Ang mangyayari bago pa man o matapos pa man, lahat alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this Mashiach, there are two levels. Okay? This level, sa level tayo pangalawa, ay naglalaman ito ng Mashiach na dalawang bagay, Mashiach ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga lilikha. Meaning also the Mashiach pala na sa mga lilikha. Kahit anong gawin ninyo, dahil yun ay kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, the Mashiach of Allah sa kanyang sarili, the wills of Allah, ang gusto ng Allah, ang nais ng Allah, ang mahal ng Allah, galing sa kanyang sarili. Ang nais ng mga lilikha, anuman ang ginawa na masama mabuti, galing din niya sa kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. But there is a condition na dapat natin intindihan dito. Baka malito kayo, that's why itutuloy ko ito para mabuo ang pangunawa natin dito. Mukhang pag binitin natin ito, malabo. Pero pati masamang ginawa mo, wills ng Allah yun. Paano? How? Ipaliliwanag
natin ang mga bagay na yan. Okay? So it's obligatory to us na malaman natin ang bagay na ito. Alhamdulillah. So in this situation, ang ebidensya natin na kung saan lahat ng kaloob ng SWT sa kanyang sarili at sa kanyang linika ay kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang proof natin na ang ating mga ginagawa ay kaloob din ng Allah subhanahu wa ta'ala? Well, anong proof natin? Number one, like for example, "Palaw siya Allah lahadakum ajma'in." Kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagabayan niya kayong lahat. Meaning, hindi mo kayang gawin ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayaang gawin ang aksyon na ito kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag hindi niya ninais, hindi magagawa ito ng kanyang mga lilikha. Pero kung nanaisin niya, magagawa ito ng kanyang lilikha. Meaning, the action din ng mga lilikha, ito ay nagpapakita lamang na kabilang ito ayon sa wills ng Allah subhanahu wa ta'ala. Another ayah, "Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida." At kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay katiyakang gagawin niya kayong isang umma kung nanaisin niya. Meaning nakasalalay sa kanyang aksyon, ang aksyon ng kanyang mga nilikha. Alhamdulillah. So ito ay nagpapatunay lamang na tayo ay nagpapailalim sa lahat ng kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang nais. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, la yakunu fil mulkihi ma la yurid. This is ma la yurid. Dadako-dako sa irada para maintindihan nyo kanina. Pati ba masama? Wills ng Allah, ginawa natin masama. Gusto yun ng Allah? Yes. Dadako natin. Paliliwanag natin. I repeat. Yakunu fil mulkihi ma la yuridu wa annahu subhanahu ala kulli shay'in qadir minal mawjudati wal ma'dumat. Wal ma'dumat. What's the, anong ibig sabihin? Hindi magkakaroon sa kanyang kaharian kung ano ang hindi niya gusto. Malinaw yan. Hindi pwedeng hindi magkaroon, hindi maaaring magkaroon sa kanyang kaharian na hindi niya gusto. Meaning masama man mabuti gusto niya dahil nangyari sa kanyang kaharian. Kaya sabi niya, hindi maaari sa kanyang kaharian kung ano ang hindi niya gusto. Meaning lahat ng mangyayari dito gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masama man mabuti, gusto yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat walang mangyayari dito na hindi niya gusto. Sabi dito sa tekstong binabasa natin, siya ang maluwalhati, ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay kung saan doon sa mga umiiral at mga hindi umiiral. Anong ibig sabihin? Na walang mangyayari sa kanyang kaharian na hindi niya ito gusto. Ito ay kailangang ipaliwanag natin. Okay? In this situation, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang mangyayari sa kanyang kaharian na hindi niya gusto. That is an irada. The wills. Yung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. But the irada, there are two kinds of irada. Al-irada, al-kawniyah, and al-irada ash-shar'iyyah. Okay? Makinig tayo mabuti. Ang al-irada kawniyah, the universal wills of Allah, masama man o mabuti, gusto yan ng Allah. Masama man o mabuti, gusto yan pareho ng Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, this is a irada kawniyah, the wills of Allah for universe. Masama man mabuti, gusto yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang universal wills ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng yan ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Linikha niya ang pagsuway, linikha niya ang kasalanan, linikha niya ang kawalang pananampalataya. This is a irada kawniyah. Gusto niya yan. Hindi sabihin hindi niya gusto yan. Bakit niya linikha ang kasalanan? Hindi naman alam natin hindi maganda ang kasalanan, ang kawalang pananampalataya. But this is a irada kawniyah. Binigay kaloob ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari at mangyayari. Alam natin, there is a wisdom, there is a reason kung bakit ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ito.
Hindi ibig sabihin ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan sa kanya ay yun ay masama. Hindi natin maaaring iugnay ang masama kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa atin lang ang dating o impact nito. Masakit sa ating puso, sa ating damdamin, sa ating pisikal. Doon tayo nakakaanawa ng masama ito. But sa kanya, there is a wisdom. Kung bakit niya nilikha ang kasalanan, para makahingi ka ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang kasalanan, hindi ka mapapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. But way of sin, kapag ikaw ay humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit hindi ka mananampalataya, lahat ng kasalanan mo, papalitan niya. Gusto niya patawarin ka niya. Gusto niya makapasok ka sa paraiso. Gusto niya mapalapit ka sa kanya. That's why, ninais niyang ikaloob in universal wills na ikaw ay makagawa ng kasalanan. Binigyan kanya ng kalayaan. Mangyayari na ang isang taong Muslim at hindi is Muslim. Mangyayari yan. But there is a wisdom. Linikha niya ang kawalang pananampalataya. Hindi ka nanalig. Linikha niya sa iyo. But hindi niya ito pinwersa. Alam niya, ayaw mong manampalataya. But this is a creation. This is a will of Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari ang hindi manalig ang tao. Pero hindi ibig sabihin, siya ang pumili nun. Siya ang nagtakda ng kawalang pananampalataya. Tayo ang pumipili tayong mga tao. But there is a wisdom. Kapag ikaw ay hindi mananampalataya at nanumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, hihigpit ang iyong pagmamahal at kahihiyan sa Kanya. Dahil siya ay noong sa panahong hindi ka nananampalataya, ay pinagtaksilan mo ng gusto kapag nakilala mo siya, napakalaki ng iyong kasalanan, ng iyong kawalang pagpapasalamat sa Kanya. Now, kapag nanampalataya ka, nahihiya mo na siyang iwanan at talikuran sapagkat napaka-laking kasalanan ang ginawa mo sa nakaraan. There is a wisdom. Gusto niya pag nagbalik ka, kinaloob niya magbalik ka, ginabaya ka niya para humigpit ang iyong pagpapasalamat at ang iyong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Also, kung bakit ang mga disobedience ay ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, likha niya ito, wills niya ito. Pero hindi niya tayo pinipursang, tayo sumuway, tayo ang may gusto nito. Para nang sa ganun, ang ating pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nalaman natin pagsuway ay hindi na natin uulitin, meaning tayo ay isang maging matuwid at maging banal na tao. Like the mga prophets, nakakagawa ng maliit na kasalanan, ay din na maliit kapag nalaman nila, hindi na nila ito inuulit. Meaning, ito ay tanda na nakagawa kang kasalanan at nalaman mo mali, ayaw mo na gawin ito, ayaw mo na ulitin dahil pala ito ay kasalanan. Bakit halimbawa ang talak? Ang divorce pinahintulot ng Allah. Alam natin, ayaw niya ito. Malinaw sa hadith ng Rasul sallallahu ang divorce ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, yumayanig ang kanyang trono. Pero bakit niya pinahintulot? Bilis niya rin ito. Sabi niya, walang mangyayari sa kaharian ko na hindi ko gusto. Lahat gusto ko. Ano man mangyari. But gaya na sabi ko, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang hindi gusto. But link ito sa kanyang wills. But nandito tayo sa irada kauniya. Lahat ng masama, lahat ng tingin natin hindi maganda, masama, sa kanya lahat ito ay kanyang wills, in universal wills. But in talak, this is legislation. In talak, alam natin ang talak ay hindi gusto ng subhanahu wa ta'ala. Hindi niya gusto ito. But ito ay kanyang nais. Pero hindi niya ito pinili. Pinili ito ng mga tao na sila ay mag-away, gusto maghiwalay dahil may gabay naman sila, ng tama't mali, ayaw nila sundan, nagkakaroon ng conflict ang kanilang pagsasama, hindi nagkakasundo, napipili nila ang kawalang gabay. So napupunta na sa talak. Ang talak ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero gagang pinapahintulot niya ito na mangyari because of there is a reason. Okay? There is a reason. Kung bakit ito ay pinahintulot ng subhanahu wa ta'ala, there is a wisdom like the disbeliever. Unbeliever, disobedience 6. There is a wisdom. Kahit na ito, mayroong wisdom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit pinahintulutan niyang talak para maibigay nila ang tamang, halimbawa, hindi na kayo nagmamahalan. So, pinahintulutan ng subhanahu wa ta'ala maghiwalay kayo para maghanap kayo ng mamahalin nyo. Magsasama ba kayo ng hindi nagmamahalan? O nag-aaway kayo, o isa-isa, hindi nagsasala. Hindi mo asawa yan, mga ngalunyala lang kayo. Automatic divorce kayo. Natural, pahihintulot na ng subhanahu wa ta'ala ang divorce. There is a wisdom. Diba? There is a wisdom. Also, kung bakit ipinapahintulot ng subhanahu wa ta'ala ang talak, ay mayroon pang isang mas maaaring matinding mangyari. Like for example, kayo ay magtalak. Ang babae ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala umalis muna sa bahay. Hanggang hindi matapos ang edad. Anong gusto? Baka magkaroon pa kayo ng pagsimbol ng muli ng pagmamahalan. Maging matindi ang pagmamahalan. La tadarila Allah yahdithu ba'da dhalika amra. Sabi ng subhanahu wa ta'ala kung bakit niya ginawa yun? Perhaps ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpausbong sa inyo ng isang matinding pagsasama. Isang matinding pagmamahalan. Hindi mo na kayo maghiwalay agad-agad except 3 divorce. 1 divorce, 2 divorce sa bahay ang babae, except kung ito'y nangawa ng mga pahisya.
So in this situation, paiiralin ng Allah subhanahu wa ta'ala pwede. Kapag dinay sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging matindi ang inyong pagmamahalan. There is a wisdom kung bakit niya pinahintultin pagkatapos mag-stay babae. Pag muli pasibulin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagmamahalan, yung dating yung pagmamahalan ay magiging matindi at ayaw nyo na ngayon mag-divorce. Dahil ayaw yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, lahat ng mga irada, wills of Allah universal, mangyayari masama mabuti. Dahil sa kanya lahat yan mabuti. But in legislation, tayo ang pumipili. Hindi ugnay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsuway sa mga legislation. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa mga irada syariya, mga batas, wills of mga batas, legislation. Dito konektado lang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamahal sa lahat ng mabuti. Doon lang konektado ang Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, wallahu yuridu an yatuba alaykum. Yan, konektado dito ang gusto ng Allah. Kapag ito ay mabuti in syariya, ang gusto ng Allah ay yaong humingi kayo ng tawad sa Kanya. That is irada syariya. Konektado ang kanyang pagmamahal sa lahat ng mabuti. Pero ang masama siya, irada syariya, hindi yan gusto ng Allah. Pero iyan ay pinahintulad niya. Ang original na gumawa ng masama ay ang kanyang alipin. Masama yun. Hindi gusto yun ng Allah. But, iyon ay konektado to the link. Yan ay link sa wills of Allah. Dahil hindi mo magagawa yan. Likayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginawa mo masama, ayaw yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. But, link ito sa gusto ng Allah. Meaning, ikaw ang pumili, ikaw ang gumawa nun, ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong ginawa, because ito ay disobedient, pagsuway sa Kanya, yes, hindi niya gusto. But yan ay konektado rin sa kaloob ng Allah. Dahil hindi mangyayari sa mundo na hindi ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is the difference of irada syariya and kauniya. Irada kauniya, mabuti man masama, universal na mangyayari ito, no choice ka. Mangyayari. But remember, ang masama dito ay there sa wisdom, lahat ito mabuti. Kaloob, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. In universal irada. In irada siya kauniya. But in syariya, mga batas, konektado lang ang pagmamahal o gusto ng Allah sa lahat ng mabuti. Ngunit, pagdating sa masama, hindi niya gusto. But, siyempre, ito ay link pa rin sa kanyang wills. Dahil hindi mangyayari sa kanyang kaharian ang hindi niya gusto. Bagamat hindi niya gusto ginagawa mo, but ito'y kaloob pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari sapagkat ito ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So that is a universal irada and the legislation irada. So in this situation, sa universal irada or kauniya, wala tayong choice. Masama man mabuti, gusto yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. There's a wisdom. Lahat yan sa kanya mabuti. Pagdating sa kanyang batas, konektado lang ang kanyang wills sa mga gusto o mabubuting gawa. But hindi ang kanyang ang ating mga ginagawa ay gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Mga ginagawang masama ay gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. But this is a link sa wills ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why sabi niya, walang mangyayari sa aking kaarihan ang hindi ko gusto. Masama man mabuti ay wills ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. In this situation, lumilitaw ang irada na ito, ang dalawang irada, kauniya ay syariya, mayroon silang pagkakaiba na kailangan at kung ano ang kanilang kaugnayan. So, mayroon silang pagkakaiba. Alhamdulillah, kapag ba sinabi natin, ang masama ba gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsuway ba gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning sa iyo, natin universal, natin irada kauniya, meaning irada syariya. Gusto ba ng Allah ang pagsuway mo? Gusto ba ng Allah ang paggawa mo ng kasamaan? Sabihin natin, hindi niya gusto. Hindi niya gusto yun, masama yun eh. Kaya nga pinaparusaan niya yung magawa masama dahil hindi niya gusto eh. But, ano man ang ginagawa nating masama, this is a link. May ugnayan dito sa gusto ng Allah. Subhanahu dahil lahat ng mga yan ay kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Likha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay na iyaan. Alhamdulillah. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang balwalhati siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Nabubuhay man, nakalitaw man o hindi, ay may kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, kaya niyang bigyan ng buhay ang walang buhay, kaya niyang patayin ang may mga buhay, pwede niya rin palitan ang gusto niyang palitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the
kudra. This is kudra. Okay? One of the meaning of kudra, may kapangyarihan sa lahat ng bagay, Allah subhanahu wa ta'ala, pwede niyang palitan ang lahat ng kanyang gusto, pwede niyang bigyan buhay ang walang buhay, pwede niyang bigyan kamatayan ang mga mayroong buhay. Meaning, may kakayaang gawin lahat ng bagay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la kulli shay'in qadir. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayaang gawin ang lahat ng bagay. Now, punta tayo sa mga nagsasabing ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang kapangyarihan sa kanyang sarili. O kaya sinasabi nilang mayroong exemption na si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kapamalahan sa kanyang mga esensya. Yes, anong tugon? Kung ang sinasabi nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya kayang gawin. Remember, makinig kayo mabuti. Hindi ko sinasabing kapamalahan. Hindi ko sinasabing kapamahalahan. Okay? Ang sinasabi ko, kung ang sinasabi nila, ayon sa aklat na ito, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya kayang gawin na imperfecto ang kanyang sarili. Okay? Hindi niya magagawa yun. Hindi niya gagawin na maging imperfecto siya. Hindi niya gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na yon. Hindi niya rin gagawin na siya ay buhay, mawala ng buhay. Yes, naniniwala tayo na ito ay hindi gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. But hindi tayo naniniwala pagdating sa kudra na wala siyang kapamahalaan sa kanyang sarili. Hindi. Yes, hindi niya gagawin na siya mawalang buhay. Of course, hindi niya gagawin yun. Lahat ng nilalang, mawawasak. Hindi gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala maging imperfecto siya. No, hindi niya gagawin. But hindi link ang kudra dito. Hindi link ang kudra kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, wala siyang kapamahalaan sa kanyang sarili. Sa kanya ito. May kapamahalaan siya sa kanyang sarili. Gagawin niya ang gusto niyang gawin. But hindi niya lang gagawin not in the way of kudra, na hindi niya gagawin imperfecto sa sarili niya, hindi niya gagawin mamatay sa sarili niya, but hindi dahil ito sa kudra. Hindi pinag-uusapan ng kudra kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kudra is only for possible na mangyari. Remember, ang kudra ay ginagamit lamang sa posibleng mangyari. Hindi ginagamit ang kudra sa imposibleng mangyari. Why? Napaka-imposibleng mangyari kay Allah subhanahu wa ta'ala mamatay. That's why hindi mo maaaring iugnay ang kudra sa kanya. Napaka-imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay maging imperfecto. Hindi mo maaaring iugnay ang kudra sa kanya. Imposible yan. Ang kudra, ginagamit lang sa mga posible. Meaning, ang buhay, pwede niya biglang patayin. Ang patay, pwede niyang buhayin. Pwede niyang palitan. Pwedeng gawin lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon konektado ang kudra sa mga posible, maaari lang mangyari. Ngunit ang hindi maaaring mangyari, hindi uubra ang kudra. Kung ang sinutukoy naman nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kapangyarihan o kapamanahan sa kanyang mga esensya o kanyang sarili, meaning, nangangahulugan ito na wala siyang kakayaan ang gusto niyang anumang kanyang gawin. Wala siyang kakayaan. Yun ang ibig nilang sabihin. Kung ito ang kanilang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang kapamahalaan sa kanyang sarili, meaning hindi niya kayang gawin ang lahat ng bagay, especially sa kanyang sarili. Ganon din sa kanyang mga alipin, hindi niya kayang gawin na kung saan ito ang kanilang mga aksyon. Hindi niya nilikha, sariling aksyon yun, origin ng mga kanyang nilikha. Wala siyang alam doon. Subhanallah, this is a very, very big mistake. Ito ay malaking mistake sapagkat ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng kawalang perpekto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ganitong paniniwala mo o paniniwala talo, samantalang sinabi niya, ang sabi ng subhanahu wa ta'ala, alam ko ang lahat ng bagay, pagkatapos sasabihin mo, hindi ko alam ang mga mangyayari. That's why hindi Muslim ang mga naniniwala sa ganyang bagay. Okay? Alhamdulillah, ito ang mga kadariya. Ito ang mga kadariya. Okay, bilang pagpapatuloy, alhamdulillah, pamamin mahlukin bil ardi wala fis sama illa Allah. Qalikuhu subhana, la qalika ghayrahu, wala rabba siwa. Ibig sabihin, walang anumang lilikha sa kalangitan at kalupaan. Maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha. Luwalhati sa Kanya. At walang tagapaglikha maliban sa Kanya, at walang Panginoon maliban sa Kanya. Panginoon, meaning that is the action. Ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng Kanyang gustong gawin. In this situation, ito ay correct. No doubt. Na walang tagapaglikha maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay textual proof,
ito man ay sabihin natin mga rational proof, meaning yung mga makatwirang isipan natin, ay mauunawaan niya na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang tanging creator ng langit at lupa. Sa pagitan nito, siya lang at walang ibang naglikha maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. Like for example, in ayah, in textual proof, unahin natin before the rational proof. Dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas, duriba matalun fastami'ullah, innal ladina yad'una min dunillahi la yakhluqu dubaba walau ijtama'u lah. Dito ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos niya sabihin, Allahu khaliqu kulli shay', ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha ng lahat ng bagay, ay inanyayaan niya, inaamon niya ang mga sumasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahalintulad nila, yaong mga, sabi niya, makinig kayo, yaong mga sinasamba ninyo maliban kay Allah, wala silang nilikha kahit isang langaw. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na magsama-sama pa sila sa ganitong layunin, hindi sila makakalika kahit na isang langaw. Meaning wala talagang tagapaglikha. Yung mga tao may sinasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na isang langaw ay hindi sila nakapaglikha, na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ito ay proof na hamon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sumasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, wala silang nilikha. Show your proof. Kung hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Anong nilikha na? Isang langaw na lang. Pakita niyo sa akin kung mayroon silang nilikha. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, wa in yaslubuhum dubaba shay'a la yastankiduhu minhu. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang isang langaw ay may inagaw siya ng isang bagay, minsan yung sinasamba, mayroon siyang inagaw sa inyong mga sinasamba, wala siyang kapangyarihan na ito ay kanyang kunin mula sa langaw. Lawak pa rin. Ipinaliwanag nila kung paano pwede mangyari ito. Halimbawa, ang yung sinasamba, may matamis, nakapitan siya, dinapuan ng langaw, silipsip niya ang matamis, hindi kayang kunin yun ng inyong sinasamba. Ano man ang kinuha niya sa inyong sinasamba, ay hindi niya kayang kunin ito sa langaw. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na kaya sila makalikha ng isang langaw, at kapag dumapo pa, may kinuha sila, may sinipsip sila na bagay sa isang sinasambi niya tulad ng bato, tulad ng kahoy, ni hindi sila makagalaw para kunin muli sa langaw yung kinuha sa kanyang katawan. Yun ang inyong mga sinasamba. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinakikita niya na walang tagapaglikha sa langit at lupa maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khaliqu kulli shay'in. Siya ang creator ng lahat ng bagay, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal wahidul kahhar. At siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nag-iisa lamang na tagapaglikha at hindi mapapang ibabawan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Well, in this situation, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng lahat ng mga bagay at wala na naglikha maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sabi na, bakit naman yung creator ng mga tao na tinatawag din silang mga creator, hindi ba sila ay mga manlilikha din? Sabi nila, okay? Sinasabi nila yan na mayroon manlilikha, tulad ng mga tao, naglilikha sila, gumagawa sila ng mga rebulto, di ba manlilikha yan? Sabi nila. So sasabihin mo mga Allah subhanahu wa ta'ala manlilikha, samantalang ito naglikha din? Ng kanilang mga rebulto, mga pintuan, hindi ba nalikha ng mga tao yan? So paano natin ito tutugunin? Itong mga lilikhang ito ay hindi nila nilikha in origin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha dito. At ito ay ginawa lamang nilang pinto. Hindi sila naglikha ng kanyang origin na pagkalikha. Kahoy, hindi nililikha ang kahoy. Kinuha nilang kahoy at gumawa sila ng mga pintuan dahil sinabi ng creator, siya lang pintuan, ngunit ang kanyang ginamit ay galing sa Allah. Ang tinutukoy na creation, yung lilikha ay lahat na nasa origin na anyo na lilikha ng Allah. Kapag kinalam ng tao, ibig sabihin gumawa lang siya. Hindi siya creator, gumawa lang siya ng kanyang pintuan, ng kanyang mesa, mula sa origin na pinanggalingan na lilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is a textual proof. Dako tayo sa rational proof, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siya lamang ang lumikha ng lahat ng bagay. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang lumikha ng lahat ng bagay. Even na ang ating mga ginawa. Even na ang ating mga ginawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Linaw. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng inyong mga ginagawa. Meaning anumang ginagawa ng tao, masama man mabuti, yan ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. But remember sa legislation, ang mga masasama hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. But ito ay kanyang, link ito sa kanyang wills. Likha yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. What is the rational proof? Example, ang mga gawang mabuti at masama, especially gawin natin mabuti, o isang bagay na gusto mong gawin. Ang isang bagay na gusto mong gawin ay nakabase sa dalawang bagay. Unang-una, determinasyon. Desidido kang gawin mo ito. Pangalawa, may kakayahan kang gawin ang bagay. Meaning, hindi mo naman kaya gawin niya kung wala kang kakayahan. Kailangan may kakayahan kang gawin. Ha? Ngayon, may kakayahan kang gawin at determinado ka. Determinado, sabihin natin, desidido ka eh, madali yan eh. Pero doon sa mayroong kang kakayahan, medyo minsan wala kang kakayahan, gusto mo lang gawin, determinado ka, pero wala kang kakayahan. So in this situation, dalawang bagay ang determinado at kakayahan para magawa ang isang bagay. But sometimes hindi mo magawa because of walang kakayahan. Ang tanong, sinong naglikha sa determinasyon sa sarili at kakayahan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning kung walang determinasyon at kakayahan, hindi mo magagawa ang isang bagay. Ito man ay masama mabuti, hindi mo magagawa. Because walang likhang determinasyon, walang likhang kakayaan, hindi mo magagawa. Kaya lang nagagawa mo ang mga masama at mabuti because of determinasyon at mayroong kakayahan mas gawin ng masama, mayroong ka desididong gawin ng masama, may desididong kang gawin mabuti at may kakayahan kang gawin mabuti at ang dalawang yan ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung likha yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, likha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao, likha ng Allah subhanahu wa ta'ala ito, meaning lahat ng gagawin mo ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is irrational proof. That is irrational proof. Ano bang gagawin mo, likha yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why sabi niya, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, pati ng inyong mga gawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pati ng inyong mga gawa ay linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At remember, sa mga legislation, likha yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, but hindi niya gusto ang pagsuway. But link yan sa kanyang nais, dahil yan ay kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari, link ito sa kanyang nais, but hindi niya gusto ang mga masamang ginagawa. Also, alam natin, ang mga gawain natin ay katangian natin. Like Allah subhanahu wa ta'ala, attributes niya ang mga action. Tayo rin may action. But hindi pareho ng action ng Allah subhanahu wa ta'ala. Perfect sa kanya, hindi perfect sa atin. Mayroon tayong attributes na action. Sinong naglikha ng attributes na action? Natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. In this two case, rational proof na kung saan ang tao ay gumagalaw ayon sa lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong attributes, ang iyong determinasyon, ang iyong kakayahan, because siya nililikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, nilikha ka rin ng subhanahu wa ta'ala. That's why anumang gawin ng tao ay likha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. And remember, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang patabarakallahu ahsanu khaliqin. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala, malwala natin sa Kanya, ang pinaka-perfecto, pinaka-magaling na manlilikha. Alladhi ahsanu kulla shay'in khalaqa. Tama ba ako, brother? Alladhi ahsanu kulla shay'in khalaqa. At linikha niya ang lahat ng bagay in perfect way. Kahit na ang ating mga gawa. May mga reason yan. Kung bakit gumagawa tayo masama, pinahintulot niya, likha niya, may mga wisdom dyan. Lahat sa kanya mabuti. Remember, tinapin na natin. Lahat sa kanya mabuti. Ang mga masama, for the sake of understanding lang. Maunawa natin ito masama because the impact in our inward. Okay, sa ating pandama, sa ating nadadamang mga katawan, in physical, sa puso, mga paglumbay, kalungkutan, ito'y masama sa isang tao. But, sa Allah subhanahu wa ta'ala, likha nito, walang masama sa kanya. Walang masama sa kanya, lahat mayroong wisdom kung bakit ito nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siya lamang tagapaglikha at walang tagapaglikha, maliban sa Kanya. Even na naririnig ninyo ang mga hadith na basa ninyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayahan mo siya, ang kamelyong yan, na siya'y makapaglakad para makapagharap siya ng makakain siya, hanggang makita siya ng kanyang Rab. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa aya, sa binasa natin, na kung saan walang Rab maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanina, creator. Sinabi natin, walang creator maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Kung sino man ang nagsasabi na siya ay may manlilika, hindi siya creator, hindi siya pinagmulan ng origin ng mga lilikha. Ginamit niya lang ang mga original lilikha at gumawa siya ng mga bagay na ginawa niya, nag-create lang siya mula sa original lilikha ng Subhanahu wa ta'ala. That is not true creator. Ang true creator yung pinagmulan ng lahat ng bagay sa original na kanyang mga katayuan. Hindi yung binago mo, hindi yung gumawa ka ng iba, binago mo, hindi ito ang creator. Ha? Gumawa lang siya ng mga bagay galing sa lilikha ng Subhanahu wa ta'ala. And then Allah Subhanahu wa ta'ala, khaliku, gayruhu, at walang tagapaglikha maliban sa kanya, wala rabba siwa. At sabi niya, at walang Panginoon maliban sa kanya. So, ibig na isabihin natin, kahit nababasa nyo, naririnig nyo sa hadith, o naririnig nyo sa mga ngaral, like for example, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, hayaan mo ang kamilyong yan, dahil nawawala, hayaan mo siya na makapaglakad, maging malaya, hanggang siya'y makainom ng tubig, hanggang siya'y makakain, hanggang siya'y matagpuan ng kanyang Panginoon. So, meaning, mayroon ding Panginoon na binanggit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig na Jibril alaihi salam, ng ang mga anak, ang isang slave woman, na kung saan nanganak ito, dito, sinabi na Jibril alaihi salam, na kung saan manganganak ang isang slave woman mula sa kanyang Panginoon, mula sa kanyang Rab. In this situation, hindi ibig sabihin ng mga Rab na kahulugan nito ang siyang tagapaglikha o Rububiyya. Hindi. Ang pagkapanginoon ng Allah Subhanahu wa ta'ala, remember, ay perfecto. The Rububiyya pala Subhanahu wa ta'ala is perfect, totally perfect, walang defect. But ang pagkapanginoon ng mga lilikha ay hindi perfecto. Tawag sa kanila Panginoon, ngunit hindi ibig sabihin ang Panginoon na perfecto. Sila ay Panginoon na mga hindi perfect. Sila ay mga may defecto. At actually, ang salitang Panginoon ay pinahintulot ng Subhanahu wa ta'ala na maging salita ng mga tao, even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ibig sabihin na sila ang Rububiyya o perfectong mayroong pagkapanginoon, kundi sila ay ginawa lamang itong kustumbre. Ginawa lamang itong mga nakaugali ang katawagan lamang. Ba't hindi nangangahulugan sila ang mga Panginoong mayroong kaperpektuan na taglay na aksyon sa kanilang sarili, kundi sila ay mga na Panginoon na hindi perfecto katulad ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? I hope we will stop here. Pagpapatuloy natin, inshallah sa susunod, ang nasa pangalawang level tayo at naglalaman ng dalawang bagay. Naglalaman ito ng dalawang bagay. Kung saan napag-aralan natin ang irada kauniyya at irada syar'iyya. Meaning, ang Allah Subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat ng bagay at walang mangyayari sa kanya karya na hindi niya gusto. At ang gustong ito ay nakapaloob sa irada kauniyya, meaning the wills of Allah in universal wills at wills of Allah pagdating sa legislation wills. Irada kauniyya and irada syar'iyya. The kauniyya, masama man mabuti, gusto yan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Yung syar'iyya, konektado ang wills ng Allah sa mabuti, ba't hindi niya gusto masama? Ba't ang masamang ginawa mo, link yan sa wills of Allah, dahil walang mangyayari sa kalupaan at kalangitan na hindi gusto ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Remember, lahat ng nilikha ng Subhanahu wa ta'ala ay mabuti at mayroong wisdom at katarungan dito. Wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.